nagnakaw ka ba o hindi? At ang yumayaman lang sa Pilipinas, puro mga korap na politiko. Break na tayo! Ibalik ninyo ang lahat ng inyong ninakaw at ipakulong ang lahat ng nagnakaw. Makapal lang ang inyong mukha at mahilig kayo ng bendalo. Reforma para sa bayan na sinira na nila. Pinatatahimik ang mga witnesses. Nasaan na si Orly Gutesa? Magandang hapon po sa inyong lahat. Taas ang kamay na nagmamahal sa bayan! Unang-una po, nagpapasalamat kami, ako, sa pagpunta nyo rito, sakripisyo at paninindigan para sa bansa. Kakaunti na po ang taong ganyan ngayon. Maraming natatakot dahil yung gobyerno nananakot. Sinasabi ni Attorney Jimmy kanina, wala kang kasalanan, pagbibintangan ka ng kasalanan. Ngayon, kahit bawal, pwede na hong gawin, paulit-ulit. Nakita natin, nang-aaresto ng tao, walang valid warrant. Nakikita natin na bawal magnakaw, bawal ang pork barrel. Ginagawa pa rin. At kahit araw-araw natin silang hinihiya sa media, sa social media, hindi sila tumitigil dahil ang kakapal ng kanilang mga mukha. At ngayon, ang mga tao nagrarally na, lumalabas na, ang titigas pa rin ng mga mukha at puso, at sinasabi na tayo daw ay nagrarally para sa gobyerno. Sino ba po pumunta rito para kampihan ng pagnanakaw na ginagawa ng gobyerno? Taas ang kamay. Wala! Kaya tayo naririto ngayon dahil yung pera na ating binabayad sa buwis, ginagawa nilang pork barrel, tapos ilalagay sa mga ghost project at pagkahati-hatian para sila yumaman at tayo naman malunod sa baha. Natuklasan natin ito nung ang Pangulong Marcos magsabi na 5,500 flood control projects na ang kanyang naipagawa. Kinabukasan, nagalit ang Diyos, nagpadala ng ulan, bumaha. Kaya tayo nagagalit dahil nasa napunta yung daan-daang bilyong pera na dapat ipinagpagawa ng mga flood control sa mga proyekto napunta sa kanilang mga bulsa. At ngayon, yung pinakakatiwala nilang tao, bagman, operator, chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, ay nagsalita na 100 bilyong piso ang binigay niya kay Presidente Marcos at kay Speaker. Ngayon, imbis na sagutin ng detalye, ano pong sinasabi ni Zaldico? Bata mo, imbis na sagutin ng detalye na hindi totoo yan, ang perang yan na inapunta dito, ito ang ebidensya. Ang sinasabi, ayoko nang pansinin yan and I don't even want to dignify the statements of Zaldico. Hindi po yan ang hinahanap nating sagot. Ang gusto nating malaman, nagnakaw ka ba o hindi? Ang gusto nating malaman, pinagtaksilan mo ba ang Pilipino o hindi? Sinabi mo, paglilingkuran mo kami,
Sinabi mo na bubuuin mo at i-unite mo ang bansa at i-aangat sa kahirapan. Pero bakit sinasabi nung katiwala, bagman, operator, na hindi raw yun ang ginawa ninyo? Inutusan nyo daw siya na mag-insert ng 100 bilyong piso at para pakinabangan nyo ang 25%, 25 billion pesos. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil ang mga negosyo nag-aalisa, nagsasara. Kaya walang trabaho ang tao dahil grabe ang korupsyon. Magdadala ka ng negosyo, mamumuhunan ka, hihingan ka ng 40, 50, 25% na lagay. Bukod pa, dun sa ninanakaw nila, sa pondo mismo o buwis ng bayan. Yung mga namumuhunan, umaalis ng bansa. Kaya Pilipino, walang trabaho, walang pera, naghihirap, binabaha. At ang yumayaman lang sa Pilipinas, puro mga korap na politiko. Tapos, sasabihin nila, huwag tayong mag-rally. Mga kababayan, ang sabi ng saligang batas, ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno nagmumula sa tao. Ang pinakadahilan ng kanilang pagkakaupo sa gobyerno dahil ibinoto sila ng tao. At ang kapangyarihan yan na ating pagpili sa kanila na iboto ay kapangyarihan din na pwede nating bawiin ang ating tiwala sa kanila. Naintindihan po, the power to elect brings with it the power to reject. Ibig mong sabihin, kung pagtataksilan mo ko, break na tayo. Parang shota lang yan eh, di ba? Kung wala nang tiwala ang tao, wala na kayong mandato. Wala na kayong kapangyarihan. Dahil yung sinabi nyo, niloko nyo kami. Kaya dapat ibalik ninyo ang lahat ng inyong ninakaw at ipakulong ang lahat ng nagnakaw. Yan po ang sinabi ng batas. At kung meron kang hiya at natitirang dignidad sa iyong pagkatao, kung wala ng tiwala ang taong bumoto sa iyo, umalis ka na dyan! Gusto ko pong linawin sa inyo na walang legal na batayan, na illegal or unconstitutional ang manawagan ng resign. Wala! Dahil doon mismo sa saligang batas, nakalagay na pag nag-resign ang mga pinuno o ang pinuno, merong pumapalit kaagad. Kung bawal magsigaw ng resign, edi dapat inilagay sa batas na bawal mag-resign, hindi naman. Makapal lang ang inyong mukha at mahilig kayo ng bendalo. Alam niyo, bawal magmura. Pwede magmura! Si Ray magmumura. O hindi, pastor ako.
kapatid, mga kabayan, hindi rebellion, hindi sedition, ang pagtitipon at pagsasalita ng ating nararamdaman at kung ano ang nasa ating mga isip at pagpoprotesta sa korupsyon sa gobyerno. Ito po ay hindi rebellion, subalit isang reforma para sa bayan na sinira na nila. Ang ating protesta ay para ipanumbalik ang kaayusan ng isang pamahalaan na magpapatakbo ng isang bayan para ang bawat Pilipino, pati anak ninyo, lalaki na may pag-asang umunlad dito mismo sa Pilipinas. Subalit, imbis na gawin ang kanilang trabaho, imbis na pagsisihan ang kanilang mga ginawa, nagtatakipan pa. Pinatatahimik ang mga witnesses. Nasaan na si Orly Gutesa? Pinatitigil ang mga pagdinig. At pag ang itinuturo, DPWH contractor, DPWH district engineer, DPWH secretary, mga kontraktor, agad pinaiimbestigahan, agad pinauhuli. Pero nung nagturo na si Saldi, na si Bongbong at si Martin, teka muna, paimbestigahan natin yan at magkaso muna kayo. Samantalang nung naglabas ng destabilization list or chismis list, si Montulfo, alam niyo yung destabilization list? Chismis list yun. There's no such thing. Nagtrabaho ko sa gobyerno, walang klaseng destabilization list na tinatawag. Alam mga sundalo yan. Meron lang mga tao na pinabantayan, pero walang listahan. Kaya ang tawag mo ron, chismis list. Nung maglabas ng chismis list, ang isang pribadong tao, kaagad pinaiimbestigahan ng palasyo sa AFP. Samantalang, nung magsalita si Saldico, Bachman, tao nila, most trusted, chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, na sila ay sangkot sa nakawan. Ang sabi nila, abay patunayan mo na yan, mag-file ka ng kaso para totoo. Bakit ganon? Pag chismis, papatulan, pag totoo, pipigilan. Dahil meron silang double standard. Pinagtatakpan ng katotohanan para manatili sa kapangyarihan. Papayag mo ba kayo nun? Buntutan ko ng konti sinabi ni Jimmy. 2013, kasama ang bansang Pilipinas, kasama ang Iglesia ni Cristo, kasama ang mga Ebanghelyo at mga Katoliko, pinangunahan po ng inyong lingkod ang pagkasampa at pagkikwestiyon ng legalidad ng pork barrel system, PDAF at DAP sa Supreme Court. Nanalo po tayo sa kaso, 14-0, tinawag na Belhica ruling. Bawal na ang pork barrel sa budget. Akala natin noon, makakawala na ang ating bansa sa manipulasyon ng mga politiko at pagnanakaw sa budget. Ang hindi natin alam, unti-unti pala nilang ibinalik ang sistema at ngayon, lumikha na ng mas malaking monster na ang tawag natin ngayon, flood control scandal. Bawal na ang insertion dun sa ruling ni Belhica. Pero ngayon, bilyong-bilyong piso ang ini-insert sa budget. Bawal na, ginagawa pa. At nais ko pong ipaalala sa inyo na pag binasa niyo ang kasaysayan na sa tuwing pinagtataksilan ang taong bayan,
Tumatayo ito upang ipaglaban at bawiin ang kanyang kasarinlan. At sa isang mapayapang pagkakataon at pamamaraan, napapaltan ang namumuno sa kahit na anong bansa. Nakita natin noong 1986, nagtipon-tipon ang mga Pilipino, napaltan ang remeheng Marcos Sr. Nakita natin 2001, nagsama-samang mapayapa ang mga Pilipino, napaltan ang korap na pagpresidente. Nakita natin sa Chile, sa Indonesia, at sa iba't pa parte sa Amerika, tuwing nagtitipon-tipon ang Pilipino, ang tao, nagkakaroon ng pagbabago.